Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Berheng Maria. May tatlong katangian ang titunuturo sa atin ng ating inang si Berheng Maria sa ating pagdiriwang ngayong araw. Partikular na sa ating pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Tatlong salita, tatlong katangian, tatlong R bilang gabay sa ating pagdinilay ngayong gabi. Himay-himayin natin. The first word, the first R is rejoice. Magalak. Ipinahayag ng ating Berheng Maria sa kanyang panalangin na Magnificat ang lahat ng mga pagpapalang natanggap niya mula sa Diyos, lalo na ang grasya ng pagiging ina niya ni Jesucristo, ang pagiging ina ng Diyos. Iwinika niya sa kanyang panalangin, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking spirito dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. My spirit rejoices in God, my Savior. Pero kung lalaliman natin ang pagdinilay natin, parang may pinupunto ang ating ina ng Diyos. Pinili siya hindi dahil sa kanyang estado sa buhay. Pinili si Maria hindi dahil siya'y makapangyarihan. Pinili siya ng Diyos bilang ina ng Diyos hindi dahil sa karangyaan na mayroon siya. Pinili siya ng Diyos para maging ina ng Diyos dahil sa kapayakan niya at sa kababaang loob niya. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang taong may kababaang loob ay may grasya ng kagalakan sa puso na nagmumula sa Diyos. Simplihan ko po. Kumbaga, ang ibig sabihin, ang taong mayabang, laging malungkot. Ang taong mayabang ay laging nakasimangot. Kaya nawa maging kagaya tayo ng Berheng Maria, may kababaang loob, may kapayakan, dahil para sa Kanya, ang tunay na kagalakan ay yung tunay na may kababaang loob. First R, rejoice. The second R is remain. Rejoice, remain. Nanatili. Sa dulo ng ating ebanghelyo, narinig natin, Mary remained with her about 3 months. Ang ating ina ng Diyos, si Berheng Maria, ay nanatili sa kanyang pinsan ng 3 buwan. Hindi siya nagmadali. Hindi siya katikating umalis. Nanatili siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Pero isipin niyo ito, 3 buwan na buntis na si Berheng Maria, naglakbay mula sa bayan ng Nazaret patungo sa kabundukan ng Judea, kung saan ang kanyang matandang pinsan na si Elizabeth ay naninirahan. Sa 3 buwan, inalalayan niya ang kanyang matandang pinsan. Sa 3 buwan, nanatili siya upang tulungan ang kanyang pinsan. Kahit nagdadalang tao, kahit matagal, nanatili siya. And this is also true for all of us. Mary will always go for us. There are no long roads for the Blessed Virgin Mary. Lagi at laging magtutungo siya sa atin at walang mahabang paglalakbay na hindi niya kayang pagdadaanan. Ganon din sa pagkakaibigan. Ang tunay na kaibigan ay hindi yung sumusumbat pag may problema tayong dinadaing. Ang tunay na kaibigan
ay hindi rin yung nagsasalita habang binabanggit ang iyong problema. Ang tunay na kaibigan ay pupunta siya sa iyo at makikinig lang siya sa iyo. Wala siyang sasabihin kung hindi mananatili siya. Sana may kaibigan kayong ganon, na kapag kailangan niyo siya, nandyan siya, nakikinig, katabi mo lang. Sa mundo na maraming nagnanais na pakinggan sila, we can offer ourselves to listen to them, to remain with them, to be with them. Kaya nga po, di ba, naranasan na po natin na sinabi natin sa mga kaibigan natin, salamat, nandyan ka. Hindi naman natin sinasabi salamat dahil magandang iyong payo. Lagi nating sinasabi, salamat at nandyan ka. Be present. Manatili lang tayo sa bawat isa. Hindi mo na kailangan magsalita. Our best present is our mere presence for others. Rejoice, remain. Ang ikatlo at huling R na dapat nating may halintulad sa ina ng Diyos ay return. Rejoice, remain, return. Umuwi din ang ating ina ng Diyos sa bayan kung saan siya nagmula, sa bayan ng Nazareth. Pero may mas malaki ba dapat tayong pinaghahanda? The best homecoming that we should do and prepare is our homecoming in heaven. Tinuturo sa atin ng mahal na Birheng Maria na ang tunay nating tahanan ay sa piling ng Diyos sa kalangitan. Tayo lang ay isang manlalakbay dito sa mundong ibabaw. Ang ating permanent address ay hindi sa Malate, Manila. Ang ating tunay na tahanan ay hindi sa bansang Pilipinas. Ang ating tunay na tahanan, our home address, is with God in heaven. Naniniwala tayo at ating pinapahayag sa ating pananampalataya ng ating ina ng Diyos ay nasa langit. At ganun din para sa atin. We do not only believe, but we are also hoping that someday we will be with God in heaven. Marami man po tayong pangarap sa buhay, pero sana ang pinakapangarap natin ay ang makapiling ang Diyos sa kalangitan. Pagdasal natin sa Santang Misang ito, na sana maging kagaya tayo ng ina ng Diyos. Rejoice. Ang kagalakan natin ay nagmumula sa Diyos na nagsisimula sa ating kababaang loob. Remain. Patuloy tayong manatili sa mga taong pinakakailangan tayo. Ang ating handog ay ang pananatili sa kanila. Return. Balang araw, tayo babalik sa Diyos Ama. Mamuhay nawa tayo ng may kabanalan at ng kabutihan. Amen.